Breaking news mga kabayan, diretsahang pinangalanan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang umano'y mastermind at architect ng bilyon-bilyong pisong flood control scandal. Si Congressman Zaldico at dating DPWH Yusek Wenceslao Bernardo. At hindi lang yan, binasag niya rin ang usapin tungkol sa umano'y ICC arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa na lalo pang nagpapainit sa investigasyon. Pangalawa sa ating mga update, kinumpirma mismo ng DPWH na mayroon silang matibay na ebidensya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scam. Sa isang mainit at tensyonadong pagdinig, inilatag ng ahensya ang mga dokumento at koneksyon na nag-uugnay sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Kongreso at mas lumalalim pa ang investigasyon sa bilyon-bilyong pisong anomalya. At panghuli sa ating pinakabagong mga balita, ang pinakahihintay na araw ng pananagutan, nagsimula na. Sa isang malaking dagok laban sa korupsyon, inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman na sampahan ng kasong kriminal ang 8 kontraktor. Ang halaga ng mga kontratang iniugnay sa kanila aabot sa halos 100 bilyong piso. Bago tayo magpatuloy, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa isang napapanahon at diretsahang panayam sa programang Head Start ng ANC 24/7, nagbigay ng mga critical na update si DILG Secretary John Vic Remulla tungkol sa pinakamalalaking issue na yumayanig sa ating bansa. Ang unang isinalang, ang kredibilidad ng testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, lalo na't may mga haka-haka na paulit-ulit na binabago ang kanyang affidavit. Mariing pinabulaanan ito ni Remulla. Ayon sa kanya, base sa kanyang nakikita, hindi nagbabawas ng pangalan si Bernardo sa kanyang listahan, bagkus ay nagdaragdag pa ito. At dito na binitawan ni Remulla ang isang nakakagulat na assessment. Ang lahat ng isiniwalat ni Bernardo sa ngayon ay 30% pa lamang umano ng kanyang kabuuang nalalaman. Marami pa siyang ilalabas. Kinumpirma rin niya na si Bernardo ay kasalukuyang sumasailalim sa masusing proseso ng ombudsman para mabigyan ng witness protection. At bilang tanda raw ng good faith, malapit na umanong magsauli ng pera si Bernardo sa gobyerno. At dito na idinetalye ni Secretary Remulla ang hierarchy ng buong operasyon. Para sa kanila, malinaw na ang mastermind o ang pinakautak sa likod ng lahat ay si Zaldico. Ngunit ang architect naman, ang taong nagdisenyo at nagpatakbo ng sistema sa loob ng ahensya ay si Roberto Bernardo. Ipinaliwanag niya kung bakit. Bilang isang undersecretary, si Bernardo raw ang nakakaalam kung sino-sino ang mga assistant secretary at regional director na kayang gumawa ng ganitong klaseng krimen. Alam niya kung sino ang may kahinaan sa pera at kung sino ang sanay na sa sistema. Siya raw ang nag-orkestra ng lahat sa loob. Mula sa mga utak ng operasyon, napunta ang usapan sa mga kontraktor. Ano na ang status ng mag-asawang Diskaya? Ayon kay Remulla, kung siya ang tatanungin, inaasahan niyang masasampahan na sila ng kaso ngayon o bukas. Pero nilinaw niya ang proseso. Dahil ang mga Diskaya ay hindi empleyado ng gobyerno, sila ay kakasuhan sa Regional Trial Court o RTC. Pagkatapos nito, bibigyan sila ng 5 araw para magsumite ng kanilang counter affidavit at saka pa lamang mag-issue ng warrant of arrest. Tinalakay din niya ang estado ng 16 na individual na una nang naisyuhan ng arrest warrant. Kinumpirma niya na sa 16 na ito, 15 ang non-bailable. Isang tao lamang ang nakapagpiyansa ng 90,000 pesos dahil ang kaso nito ay falsification of public documents lamang. Isang malinaw na indikasyon kung gaano kabibigat ang mga kasong isinasampa. Kabilang sa mga nais pakasuhan ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes ay sina
CWS Party List Congressman Edwin Guardiola, Bulacan 2nd District Congresswoman Agustina Pancho, Surigao del Norte 1st District Congressman Francisco Matugas, Tarlac 3rd District Congressman Noel Rivera, Pusong Pinoy Party List Congressman Jerny Nisay, Uswag Ilonggo Party List Congressman James Ang Jr. at Cagayan 3rd District Congressman Joseph Lara. Ayon kay Reyes, ang rekomendasyon ay alinsunod sa mga ebidensyang nakalap ng komisyon laban sa mga tinaguriang kontraktor. Sinuri ng Billionaire News Channel ang background ng ilang kongresista at mga kumpanyang naiuugnay sa mga ito. Ang FSCO Builder Supply ni Zaldico nakakuha ng 5.3 billion pesos worth of DPWH contracts sa Bicol Region, Metro Manila at Cebu from 2020 to 2025. FSCO lang yung nakalagay sa referral ng ICI. Hindi pa kasama yung SunWest at High Tone na connected din sa mga na kung susumahin, aabot sa daang bilyong piso yung nakubrang kontrata sa pamahalaan mula noong 2016 hanggang 2025. Si Edwin Guardiola naman na una nang iniulat ng Billionaire News Channel na nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts sa pamahalaan mula noong maupo siya sa Kongreso noong 2022. Kabilang sa mga kumpanyang nakapangalan sa kanyang pamilya ay yung Newington Builders, Laurel Development Corporation at ang Ang Construction and Trading. Si James Ang Jr. naman konektado raw sa IBC, International Builders Corporation at Alencon Development Corporation. Sa aming initial research, nakakubra ng mahigit 37 billion pesos worth of DPWH contracts ang IBC sa Bicol Region mula 2016 hanggang 2025. Una na rin siyang nabanggit sa affidavit ni former Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo, ang DPWH engineer na ipinahuli ni Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Calalo, si Congressman Ang daw ang nag-utos sa kanya na mangolekta ng kickback mula sa mga kontraktor sa Batangas. Samantala, naiuugnay naman si Congressman Nisay sa JVN Construction and Trading, Congressman Pancho sa CM Pancho Construction Incorporated, si Congressman Lara sa JLL Pulsar Construction Corporation, si Congressman Matugas sa Boommetrics Development Corporation, at si Congressman Rivera naman sa Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Patuloy na bubusisiin ng Billionaire News Channel ang mga kumpanyang kadikit umano ng mga kongresistang ito sa mga susunod na araw. Ayon sa ICI, nasa 1,300 na mga kahinahinalang kontrata ang nai-award collectively sa mga nasabing kongresista simula 2016 hanggang 2024. No member can be financially interested in government contracts, franchises, or special privileges during their term. They're also prohibited from intervening in government matters for their own personal gain or where their office could influence the outcome. At sa huling bahagi ng panayam, ang pinakainaabangang issue, ang katotohanan sa likod ng umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Dito, binasag na ni Secretary Rimulya ang katahimikan at idinetalye ang eksaktong nangyari. Ayon sa kanya, isang digital copy nga ng warrant ang ipinakita sa ombudsman. Ngunit ito ang pinakamahalagang detalye, hindi ito isang verified digital copy. Pagkatapos nito, wala raw anumang formal na dokumento na ipinadala sa Department of Justice o sa Center for Transnational Crimes. As far as the state security system is concerned, we are not yet in possession of a request for arrest for Senator De La Rosa, mariing pahayag ni Rimulya. Ipinaliwanag pa niya na ang sitwasyon ngayon ay mas komplikado dahil sa isang bagong ruling ng Korte Suprema na naglilinaw sa proseso ng mga repatriation o pag-aresto na may kinalaman sa mga international body. May mga legal na tanong na kailangang sagutin. Itinuturing ba ng ating batas ang ICC bilang isang state? Saan dapat dumaan ang request? Sa Interpol ba o sa DOJ? Ano ang pagkakaiba nito sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Ayon kay Rimulya, ang request para sa pag-aresto kay Duterte ay dumaan sa Interpol. Ngunit ngayon, dahil sa bagong ruling ng Korte Suprema, iba na ang prosesong kailangang sundin. Ang mga revelasyong ito mula kay Secretary Rimulya ay nagbibigay
ng malinaw na larawan sa kasalukuyang estado ng mga investigasyon mula sa pagtukoy sa mga mastermind at architect ng korupsyon hanggang sa paglilinaw sa isang napakasensitibong issue na may kinalaman sa soberanya ng ating bansa. Samantala, ang issue ng korupsyon sa DPWH ay lalo pang uminit sa Senado at sa pagkakataong ito, ang sentro ng usapin ay ang bigat ng ebidensya laban sa isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ayon sa isang ulat ng Net25 News, sa isang budget hearing, direktang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na may basihan ang kasong isinampa nila laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ipinaliwanag ni Dizon na ang kanilang mga ebidensya ay nag-ugat sa pagsusuri nila sa mga dokumento ng mga kumpanya ni dating Congressman Zaldico, partikular na ang SunWest Corporation at Highton Corporation. Ayon sa kalihim, sa loob ng maraming taon mula 2016 hanggang 2025, ang dalawang kumpanyang ito niko ay nakakuha ng mga kontratang nagkakahalaga ng mahigit 100 bilyong piso. At sa mga dokumentong ito, nakakita umano sila ng mga ebidensyang nag-uugnay kay Romualdez sa mga maanumalyang proyekto. Pero hindi lang mga dokumento ang kanilang hawak. Kinumpirma ni Secretary Dizon na isa sa mga pinakamabigat na ebidensyang isinumite nila sa Ombudsman ay ang sinumpaang testimonya ni dating Marine Sergeant Orly Gutesa. Ito ay matapos ikwento ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee kung paano siya personal na naghatid ng mga maletang puno ng pera sa bahay mismo ni Romualdez sa Taguig. Ang testimonya ni Gutesa kasama ang mga naging interview ng ICI mismo kay Romualdez ang bumuo sa kanilang rekomendasyon para sampahan ng kasong plunder, graft at bribery ang dating speaker. Ngunit dito na pumasok ang matalas na pagtatanong ni Senator Rodante Marcoleta. Ang kanyang punto, kung mayroon ng warrant of arrest para kay Zaldico, bakit para kay dating Speaker Romualdez ay wala pa? Bakit hindi sila nagsabay? Ipinaliwanag ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang nagdepensa sa budget na ang kaso niko ay hiwalay at nauna. Ito raw ay nag-ugat sa inspeksyon ni na Secretary Dizon at Governor Bons Dolor sa Mindoro noon pang Setyembre. Ito ang unang isinampa sa Ombudsman at unang nakarating sa Sandigan Bayan. Kaya ito rin ang unang nagkaroon ng arrest warrant. Ang kaso naman daw laban kay Romualdez ay kasalukuyan pang nasa Ombudsman. Ngunit tiniyak ng DPWH sa pamamagitan ni Gatchalian na kampante sila sa lakas ng kanilang mga ebidensya. Naniniwala sila na tulad ng mga naunang kaso, ito ay magre-resulta rin sa pag-i-issue ng arrest warrant. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng isang malinaw na proseso. Habang ang publiko ay nag-aabang sa mabilis na hustisya, ang bawat kaso ay dumadaan sa masusing pag-aaral ng Ombudsman bago ito umakyat sa Sandigan Bayan. Ngunit para sa DPWH, ang kanilang mensahe ay malinaw. Ang ebidensya ang kanilang sinusundan at para sa kanila, ang ebidensya ay tumuturo sa direksyon ng dating House Speaker. Samantala, sa isang kaugnay na balita, inanunsyo na sa susunod na linggo ay maglalabas na ng resolusyon ang PCAB tungkol sa mga lisensya ng mga construction firm na sangkot sa ghost projects sa Bulacan tulad ng Wawaw at Sims, isang hakbang na lalo pang magpapahigpit sa mundo ng mga kontraktor sa bansa. Ang tanong na lang ngayon ay kung kailan maglalabas ng desisyon ang Ombudsman sa kaso ni Romualdez. Matapos ang sunod-sunod na mga revelasyon at mahabang paghihintay ng taumbayan, tuluyan ng pinangalanan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga susunod na opisyal na kanilang inirerekomendang kasuhan. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, hindi lang isa o dalawa, kundi 8 kontraktor ang kanilang isinabit. Sa isang press conference, inanunsyo mismo ni ICI Chairman, retired Justice Andres Reyes, ang kanilang rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Ang listahan ay binubuo ng 7 kasalukuyang mambabatas at isa na si dating Ako Bicol Party List, Representative Zaldico. Ating kilalanin ang mga pinangalanan. Una, si CWS Party List Congressman Edwin Gardiola. Pangalawa, si Bulacan 2nd District Congresswoman Agustina Pancho. Ikatlo, si Surigao del Norte 1st District Congressman Francisco Matugas. Ikaapat, si Tarlac 3rd District Congressman Noel Rivera. Ikalima, si Pusong Pinoy Party List Congressman Journey Nisay.
Ika-6, si Uswag Ilonggo Party List Congressman James Ang Jr. At ika-7, si Cagayan 3rd District Congressman Joseph Lara. Ang rekomendasyong ito ay hindi basta-basta. Ayon sa ICI, nakakalap sila ng mga matitibay na ebidensya laban sa mga tinaguriang kontraktor. Ang kanilang basihan, ang saligang batas na nagsasabing bawal magkaroon ng anumang financial interest ang isang miyembro ng Kongreso sa mga kontrata ng gobyerno. Sinuri ng Bilyonaryo News Channel ang background ng ilan sa mga nasa listahan. Ang kumpanyang FSco Builder Supply na iniuugnay kay Zaldico ay nakakuha umano ng 5.3 billion pesos na halaga ng DPWH contracts. At ito ay maliit na bahagi pa lamang dahil hindi pa kasama rito ang mga kontrata ng SunWest at Hightone na aabot sa daan-daang bilyon. Si Edwin Gardiola naman, ayon sa naunang ulat, ay nakakuha ng 30 bilyong pisong halaga ng kontrata mula nang maupo siya sa Kongreso noong 2022 sa pamamagitan ng mga kumpanyang nakapangalan sa kanyang pamilya. Si James Ang Jr., ayon sa pananaliksik, ay konektado sa IBC International Builders Corporation na nakakuha ng mahigit 37 bilyong kontrata sa Bicol Region. Siya rin ang kongresistang idinawit ng isang engineer na nag-utos umano sa kanya na mangolekta ng kickback. Ang iba pang mga kongresista ay iniuugnay din sa kani-kanilang mga construction company. Si Nisay sa JVN Construction, si Pancho sa CM Pancho Construction, si Lara sa JLL Pulsar Construction, si Matugas sa Bumetrix Development at si Rivera sa Tarlac 3G Construction. Sa kabuuan, ayon sa ICI, halos 1,300 na kahina-hinalang kontrata ang nai-award sa mga kongresistang ito mula 2016 hanggang 2024. At ang kabuuang halaga ng mga kontratang ito, ayon sa reporter ng Bilyonaryo News, ay aabot sa halos 100 bilyong piso. Ang hakbang na ito ng ICI ay sinuportahan mismo ng Pangulo. Sa isang video statement na inilabas sa parehong araw, inanunsyo ni Pangulong Marcos na plunder at graft cases nga ang kakaharapin ng mga kontraktor. Kinumpirma niya na handa na ang DPWH at ICI na dalhin ang kanilang mga ebidensya sa ombudsman. Sa gitna ng mga pasabog na ito, naglabas na ng pahayag ang ilan sa mga pinangalanan. Sa kanilang mga social media page, sinabi ni Congressman Joseph Lara na nag-divest na siya sa kanyang kumpanya at wala siyang nilabag na batas. Si Congressman James Ang naman ay nanindigan na malinis ang kanyang konsensya. Pareho silang nagsabi na handa nilang harapin ang mga kaso sa tamang forum. Ang rekomendasyong ito ay ang pangalawang batch pa lamang mula sa ICI. Kung matatandaan, ang unang inirekomendang kasuhan ay si Zaldico lamang. Ang paglabas ng mga bagong pangalan na ito ay isang malinaw na sagot sa tanong ng marami. Nasaan na ang mga ibang politiko? Kailan sila kakasuhan? Ngayon, ang bola ay nasa kamay na ng ombudsman. Ngunit para sa ICI, umaasa sila na sa paglutang ng mga pangalang ito, mas marami pang magkakaroon ng lakas ng loob na lumantad at magsiwalat ng katotohanan. Ang araw ng pananagutan para sa mga kontraktor ay nagsimula na sa magkakasunod at malalaking pasabog na ito mula sa pagkakalantad ng umano'y mastermind at architect ng flood control mafia hanggang sa matinding ebidensya na kinumpirma mismo ng DPWH laban kay dating Speaker Romualdez. At sa historical na rekomendasyon ng ICI na sampahan ng kaso ang 8 kontraktor, isang bagay ang malinaw, hindi na maibabalik sa dilim ang katotohanan. Habang unti-unting nabubuo ang buong larawan ng malawakang korupsyon, sabay-sabay ring lumalakas ang panawagan para sa hustisya. At sa bilis ng takbo ng investigasyon, sa dami ng pangalang nasasangkot, at sa bigat ng testimonya at dokumentong inilalabas araw-araw, mukhang papalapit na tayo sa isang punto na hindi na kayang pigilan ng kahit sinong makapangyarihan. Isa lang ang sigurado, ang araw ng pananagutan hindi na tanong kung darating, kundi kung gaano kabigat ang bagsak kapag dumating na.